Okay, we're gonna continue fourth video. No? Accidentally, we have another fourth video. Okay, to continue to read the Spanish on John chapter 8 verse 4 to 8. Okay. Oh, John chapter 8 verse 31. John chapter 8 verse 31 to 35 pa lang. Verse 31 to 35. Okay. Here is the message. No? Kasi naputol yung video natin doon. No? Basahin ulit natin ito. John chapter 8 verse 31 to 35. No? Dijo, ¿no? Entonces Jesús y los judíos que habían creído, ¿no? Creído en él, vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32, ¿no? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Versículo 33, ¿no? Le respondieron, Leneja di Abraham gamos y jamás hermanos sido esclavos di nadie como dices tú seréis libres, ¿no? Versículo 34, ¿no? Jesús les respondido, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Versículo 35, ¿no? Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Versículo 36, ¿no? Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Okay? Yan yung ating, mabot pa nga tayo sa 36, no? Hanggang 35 lang yan, no? 31 hanggang 35 lang, pero nabasa pa natin yung sa Spanish yung kapitulo 30, versikulo 36, no? Now let's go to our other scripture chapter and verse, no? Dito tayo sa Acts, no? Sa Acts na tayo, okay? Let's go to Acts, okay? Meron pa tayong isang dyan, no? Sandali, no? May isa pa tayong dyan bago tayo sa Acts, no? May isa pa tayong dyan, 17, nabasa na natin yung isang to, okay? Yung 17 kanina, binasa natin, okay? Acts chapter 4, verse 8 to 12, no? Acts chapter 4, verse 8 to 12, okay? Acts chapter 4, verse 8 to 12, here is the message, no? Imagine na ganito ang sistema ko, ganito na edad ko, nakakabasa pa rin ako ng walang salamin, okay? Dati po nakasalamin ako, pero si Lord hinihilom pa rin yung mata ko, no? Until now, is still healing my eye, okay? Yan po totoo yan. So, basahin natin sa Acts chapter 4, verse 8 to 12, no? Then Peter, filled with the Holy Ghost, no, said unto them, Ye are you rulers of the people and elders of Israel, no? Verse 9, no? If we this day be examined of the good deed done to the impotent man by what means he is made whole, okay? He is made whole, okay? Verse 10, okay? Be it known unto you, no? Be it known unto you all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ, no, of Nazareth, whom ye or you crucified, whom God raised from the dead, even by him, no, that this man stand before you, no, whole, no. Verse 11, no, this is the stone which ye, no, this is the stone which was set, no, as note of you builders, which is become the head of the corner, no, head of the corner, okay? Yan ang sinabi. Verse 12, no, neither is there salvation or any other, for there is none other name under heaven, no? Other name under heaven, okay? Given among them, given among men, whereby we must be saved, whereby we must be saved, no? Basahin natin sa Tagalog version, no? Tagalog version, okay? Nilalamig na naman tayo, okay? Kasi po lumalamig na uli yung klema. Dito tayo sa Tagalog version, mga gawa, no? Sa English, Acts chapter 4, no? Sa Tagalog, mga gawa, pahina 4, versikulo 8 hanggang 12, no? Nang magkagayon, no, si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo, ay nagsabi sa kanila, kayong mga pinuno ng bayan at matatanda, okay? Versikulo 9, no?
At kung kami sa araw na ito'y sinisiyasat tungkol sa mabubuting gawa na ginawa ng isang taong may sakit na kung sa anong paraan gumaling ito. Okay? Gumaling, no? Gumaling. Ako po, gumagaling. Sa palagay nyo, hindi. Gumagaling po ako. Okay? No? Hinililinis tayo ng Panginoon unti-unti. Okay? Gumagaling ako. Okay? Versikulo 10, talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ang Israel na sa pangalan ng Jesucristo taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Diyos na magguli sa mga patay dahil sa Kaniya, na nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Okay? Versikulo 11, siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay, no, na naging pangulo sa panulok. Okay? Versikulo 12, no, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, no, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit, no, walang pangalan sa silong ng langit. Okay? Na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas, no, sukat nating ikaligtas. Okay, sabi sa versikulo 12, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit, no, na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Okay, wala, no? Yan ang ibig sabihin. Okay? Let me read in Spanish. Okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? Hechos, no, kapitulo 4, versikulo 8 hanggang 12. Okay? Here is the Spanish. Entonces Pedro y lleno del Espíritu Santo les digo, no, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, ¿no? Versículo 9, puesto que hoy si nos interroga acerca del beneficio hecho un hombre enfermo, ¿no? Enfermo, de qué manera haya sido sanado. Okay? Versículo 10, ¿no? Sea notorio todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret y quien vosotros crucificasteis, ¿no? Crucificasteis y quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra paciencia sano. Okay? Versículo 11, ¿no? Esta Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, ¿no? Las cual has venido a ser cabeza del ángulo, ¿no? Versículo 12, ¿no? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado en los hombres en que podamos ser salvos, ¿no? Ser salvos, ¿eh? Yan sa Spanish, no? Hechos, no? Kapitulo 4, versikulo 8 hanggang 12, no? Sa Spanish, no? Now, let's go to read sa ating daily bread, okay? Daily bread tayo, okay? Galatia, no? Daily bread, okay? Galatia chapter 2, verse 20, but we're gonna read verse 17 to 21. Galatia chapter 6, verse 14, okay? We're gonna read verse 14 to 18, okay? Basahin natin itong daily bread. Itong ating pang-araw-araw na kada buwan binabasa natin, binabalikan natin, okay? Hindi ko inaalis yan para lagi niyong maalala, hindi kayo hindi niyo malimutan, okay? Day 17, ika-17 na araw, no? Father, I celebrate that the fact I had been crucified with Christ and that now I am alive with His life, no? Nabubuhay ako sa buhay niya, no? That through my new birth I died in my old life, no? And that you resurrected me to a living relationship with you, and so I am dead to sin and alive to you. Okay? Again, no? Let me read for the second time. Father, I celebrate the fact that I've been crucified with Christ, and that now I am alive with His life, no? That through my new birth I died of my old life, no? I died of my old life, and that you resurrected me to a living relationship with you, and so I am dead to sin and I am alive to you, no? Galatians chapter 2, verse 17 to 21, Galatians chapter 6, verse 14 to 18, okay? Now, let me read in Tagalog version, okay? Tagalog version, alright? Tagalog version tayo, okay?
dito tayo sa Tagalog version, no? Day 70, no? Ika-17 na araw, no? Ama, pinagdiriwang ko ang katotohanan na ako ay napako sa krus kasama ni Kristo. At ngayon ako ay buhay kasama ang kanyang buhay, no? Sa pamamagitan ng aking bagong kaarawan, no? At namatay, umaasa ako sa aking lumang buhay at binuhay mo ako sa isang buhay na relasyon sa iyo. At sa gayon ay patay na akong nakita at mabuhay ako sa iyo. Okay? Yung pong dati kong buhay na wala na. Nabubuhay ako ngayon sa pamamagitan niya. Okay? Alright? Yung mga bisyo ko, alak, sigarilyo, nawala, no? Yung pagtatato ko, ba't ko pa dadagdagan tato ko? Okay na, yun na, nangyari na. Nagkasala na ako sa ganung bagay, nagkamali ako, hindi ko alam, no? Nadamay sila, pero alam ng Diyos ang ginawa ko, kaligtasan pa rin nila, okay? Hindi ko pa rin sila hinila sa masama. Kaya lang, hindi pa rin pala yun ang tunay na kaligtasan para sa aking mga dalawang anak na lalaki, okay? Pero naligtas po sila sa aking pananampalataya at paniniwala, no? Pero ngayon, mas hinihila ko sila at ang iba kong mga kaibigan sa ganitong buhay, okay? Again, basahin po rin natin sa Tagalog, no? Day 17, ika-17 na araw. Ama, pinagdiriwang ko ang katotohanan na ako'y napako sa krus kasama niya, no? Napako sa krus kasama tayo, no? Napako sa krus kasama ni Kristo at ngayon ako ay buhay kasama ang kanyang buhay, no? Sa pamamagitan ng aking bagong kaarawan at namatay, umaasa ako sa aking lumang buhay at binuhay mo ako sa isang buhay na relasyon sa iyo, may kaugnayan na sa kanya, no? At sa gayon ay patay na akong makita, no? At mabubuhay ako sa iyo, okay? Sa pamamagitan ng Diyos, nabubuhay ako, okay? Yan ang ibig sabihin, okay? Basahin natin dito sa Galatia, no? Chapter 2, verse 17 to 21, no? But if while we seek to be justified by Christ, no, we ourselves also are found sinners in, therefore Christ the minister of sin, God forbid, okay? Ang liit po ng letter nito, no? Halos kasi malaki pa yata yung langgam na itim na maliit, no? But God heal my eye, no? Pag nag-uumpisa ako, ginugulo agad ako ng kalaban, sinasabi ko yung katotohanan, no? Blurred ang mata ko, pero po ay napakalino ng mata ko, okay? Ito ang sabi sa verse 17, no? But if while we seek to, ang sabi no, but if, no, while we seek to be justified by Christ, no, we ourselves also are found sinner in, is therefore Christ the minister of sin, God forbid. Okay, verse 18, no, for if I build, no, again the things which I destroy, I make myself a transgression. Okay, verse 19, okay? Excuse me, no? Verse 19, no? For I through the law, I am dead to the law, that I might live unto God, no? Verse 20, no? The best scripture, no? The best verses, no? I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I live in the flesh, no? I live by the faith, no? By the faith to the Son of God who loved me and gave himself for me, okay? Verse 21, no? I do not frustrate the grace of God, no? For if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain, okay? Yung pong sinasabi rito sa na, I am crucified with Christ, nevertheless live, that it not I, no? But Christ liveth in me, no? And the life which I live now, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith in the Son of God who loved me and gave himself for me, okay? Yan din ang ibig sabihin do sa atin, John 3:16, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, no? That whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting or eternal life, no? Yan din po ang ibig sabihin yan doon, okay? Katulad din ng John 3:16, no? Basahin natin sa Tagalog version, mga taga-Galacia, no? Pahina 2, versikulo 27 hanggang 21, okay? Sa Tagalog, ano? Ngunit kung samantalang ating pinagsisikapan na tayo'y ating aariing ganap, no, kay Kristo, ay tayo rin naman
ang masusumpungang mga makasalanan. Si Kristo baga ang ministro ng kasalanan, huwag namang mangyari. Okay? Versikulo 18. Kung akin ngang muling itatayo ang mga bagay na aking sinira sa aking sarili, ay pinatutunayan ko na ako'y suwail. Ang ibig pong sabihin, nabinyagan ka na, pinanganak ulit sa ikalang pagkakataon, babalik ka sa lumang buhay mo, giniba mo ang itinayo mong templo sa katawan mo, ginawa mong simbahan ng katawan mo, pinapasok mo ang Espiritu Santo ng Diyos Anak, para ikaw ay maging kanyang anak din, ng Diyos Ama bilang mga anak, tapos babalik ka, ginigiba mo, nagiging suwail ka. Okay? Bumalik ka ulit sa pambabae, sugal, alak, sigarilyo, ginigiba mo ang katawan mo, sinisira mo. Okay? Na templo na ng Espiritu Santo, mawawala, aalis uli yan sa'yo. Okay? Yan ang ibig sabihin. Okay? Ngunit samantalang, sabi dito sa versikulo 8, kung akin ngang muling itatayo ang mga bagay na aking sinira sa aking sarili, ay pinatutunayan kong ako'y suwail. Okay? So tumatalikod ka, hindi ka na sumusunod ulit. Versikulo 20, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay namatay sa kautusan upang ako'y mabuhay sa Diyos. Wala ka na doon bago na. Bakit ka babalik doon? Nabubuhay ka na dahil sa kanyang espiritu, hindi ka na sa espiritu mo. Kaya sinasabi, you're not your own. Ibig sabihin, hindi na ikaw si ikaw. Okay? Versikulo 20, ako'y napako sa cross kasama ni Kristo, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya, at sa pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Okay? Yun ang ibig sabihin. Okay? Versikulo 21, hindi ko niwawalan ng halaga ang biyaya ng Diyos, sapagkat kung sa pamamagitan ng kautusan ay ang katuwiran, kung gayoy si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. Okay? Ang ibig sabihin, ang sabi ng versikulo 21, hindi ako nawawalan ng halaga ang biyaya ng Diyos, sapagkat kung ang sa pamamagitan ng kautusan ay ang katuwiran, kung gayoy si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. Okay? Hindi siya namatay ng walang kabuluhan kasi naligtas tayo sa pagkakasala natin. Tandaan niyo po, let me read in Spanish. Okay? Okay, let me read in Spanish. Alam niyo, masarap po matuto ka rin ng ibang salita, different lingwahe. Asset po natin yan. Kaya tayo nagsusumikap makapagbasa ng Spanish. Ito'y bigay pa ng aking kaibigan sa New York nung huling punta ko doon. Okay? Si Ruben Uribe, taga Puerto Rican. Okay? Now let me read in Spanish. Galatas Kapitulo 2 versikulo 17 hanggang 21. Y si buscando per justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso, Cristo ministro di pecado en ninguna manera. Okay? Versículo 18, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo en edificar, transgresor mi hago. Versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, y fin de vivir para Dios. Versículo 20, con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demas murió Cristo. Okay? Yan yung sa Spanish. Okay? Yung ating Galacia, Galatas Kapitulo 2 versikulo 17 hanggang 21. Let's go to the other last one. Okay, last one. Dalawa pa pala, kayang-kaya pa, sa ating Galatian, chapter 6:14 naman tayo, O mauuna pa pala tong isa, Okay? So isama na natin yung Galatian chapter bago natin balikan tong isang to,
O ito pa rin pala nga pala ang sunod, no? Yung daily bread natin, dalawa sila magkasunod. Kasi may extra tayong Galatians chapter, ano, no? 8. Meron pa tayong Galatians chapter 6, no? 8:12, no? Alright. Basahin na muna natin Galatians chapter 6, verse 14 to 18. Kasi yun yung kasama nung ating, or else, basahin na natin ng diretso to, no? Mahaba nga lang, okay? Pero kaya pa yan, okay? So, dito tayo sa Galatians, no? Chapter 6, verse 8 to 18 ang babasahin natin. Ipag-iisahin na natin sila, no? Daily bread at saka devotion healing prayer pala. Itong isa natin, okay? Pagsasamahin na natin yung isa bago natin basahin yung devotion healing prayer, okay? Para isang scripture na lang tayo. Pero magkahiwalay po yung dalawa, okay? Okay? So, dito tayo sa ating Galatians chapter 6, verse 8 to 12, okay? Verse 8 to 12, okay? Here is the message, no? For he that soweth to his flesh, no, shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Okay, verse 9, and let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. No? Verse 10, no? As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, no? Especially unto them who are in the household of faith. Okay? Verse 11, okay? Verse 11, okay? Ye or you saw how large a letter I have written unto you with mine own hand. Okay, verse 12, no? As many as desire to make a pair, no, show on in the flesh, they constrain you to be circumcised, no? Only lest they should suffer persecution for the cross of Christ. Okay? Iyan yung ating verse 6, 8 to 12 verses, no? Now, let's go straight to hanggang 18, no? Babasahin na natin, dire-diretso na, okay? Para additional na lang, okay? Verse, ang sabi ng verse 12, as many as desire to make a pair, no, show it flesh, thy constraint you to be circumcised, only lest thy should suffer persecution for the cross of Christ, no? Verse 13, for neither thy themselves who are circumcised keep the law, but desire to have your circumcised, that they may glory in your flesh. Okay? Verse 14, but God forbid that I should glory save in the cross of our Lord Jesus Christ, no, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world. No? Verse 15, for in Christ Jesus neither circumcision availeth anything, nor circumcision, but a new creature. Verse 16, as many as walk according to the rule, because be of them and mercy and upon the Israel of God. Verse 17, from henceforth let no man trouble me, for I bear in my body that marks of the Lord Jesus. No, verse 18, last verse, no? Brethren, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Be with your spirit. Amen. Okay? Basahin natin sa Tagalog version. Okay? Mga taga-Galacia, pahina 6, versikulo 8 versikulo 8 hanggang 18 na. Binasa natin, dinire-diretso na natin, okay? Ito sa Tagalog version, okay? Mga taga-Galacia, pahina 6, versikulo 8 hanggang 18, no? Sapagkat, no, naghahasik ng kaniyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Dapat ang naghahasik ng sa espiritu, ng nasa espiritu ay espiritong mag-aani ng buhay na walang hanggan, okay? The everlasting life, no? Versikulo 9, no? At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat ang kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo maghihimagot. Ako hindi naghihimagot, nangihinan, lalambot, tinutokso kasi ako ng kalaban, pero hindi ako sumusuod, nang lumalaban ako sa aking panghihimagot, okay?
Versikulo 10, kaya nga samantalang tayo may pagkakataon, no, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasangbahay, no, sa pananampalataya, no. Gusto kong gawin niya sa aking mga kasama sa buhay, no? Pero hindi ko sila mahilap pero God, He will touch them. He will touch them. He will gonna open their heart and mind to support me, to help me, no. Yan ang totoo niyan, okay? Hindi natutulog ang Diyos, nakatingin, nakamasid sa ating gawain, okay? Versikulo 11, tignan nga ninyo kung gaano kalaki ang tinik, no, at ang isinulat ko, no, gaano kalaki mga titik ang isinulat ko sa inyo, aking sariling kamay, no. Tingnan ninyo kung gaano kalaking mga titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay. Versikulo 23, yaong lahat ng may ibig magkaroon ng isang mabuting anyo sa laman ay siyang pumipilit sa inyo na mga tuli upang huwag lamang silang pag-usigin dahil sa krus ni Kristo, okay? Yung mga tuling kamay, di po ba? Versikulo 23, sapagkat yaon ang nagtuli ay hindi rin nagsisutapad sa kautusan, ngunit ibig nilang kayo'y ipatuloy upang sila'y magmapuri sa inyong laman, okay? Ibig sabihin, no, pinipuwersa tayo para sila'y makapagmapuri. Versikulo 14, no, dadapat malayo nawa sa akin ang pagmamapuri, maliban na sa krus ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan ni ang sanglibutan ay napako sa krus. Sa ganang akin ay ako'y sa sanglibutan. Okay, kasama tayo, no? Versikulo 15, no, sapagkat ang pagtutuli ay walang anuman, kahit man ang di pagtutuli, kundi ang bagong nilalang, okay? Versikulo 16, no, na ang lahat ng nagsisilakad ayon sa alituntuning ito'y kapayapaan at kaawaan nawa ang sumakanila at sa Israel ng Diyos. Versikulo 27, buhat ngayon sino man ay huwag bumagabag sa akin, sapagkat dala kong makalimbag ang aking katawan, ang mga tanda ni Jesus. Okay, versikulo 18, mga kapatid, ang biyaya ng ating Panginoon Jesucristo ay sumainyo nawang Espiritu, siya nawa. Biyaya ng Panginoon, ito yun, ang sinasabing biyaya, grace of God, okay? Now, let me read this devotion, basahin natin tong sa Spanish muna, okay? Spanish muna tayo. Okay, let me read in Spanish, no? Galatas capítulo 6 versículo 8 hanggang 18, no? Porque el que siembra para si carne, no, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Versículo 9, no nos conocemos pues de hacer bien, porque ese tiempo segaramos si no desmayamos. Versículo 10, así que según tengamos oportunidad, no, hagamos bien a todos y mayormente los de la familia de la fe. Okay, versículo 11, no, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Versículo 12, todos los que quieren agradar en la carne, esto os obligan y que os crecimiende solamente para no padecer persecución causa de la cruz de Cristo. Versículo 13, porque amén los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren, ¿no, que vosotros os circuncidies para gloriarse en vuestra carne. Versículo 14, ¿no? pero lejos de mí gloriarme, sino la cruz de Maestro Señor Jesucristo, ¿no? Por quien el mundo me es crucificado mí y yo al mundo. Versículo 15, ¿no? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión, sino una nueva creación, ¿okay? Versículo 16, ¿no? Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y
misericordia sea e ellos y al Israel di Dios. Versikulo 17, no? Di acque en adelante nadie mi quasi molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Versículo 18, las versículos. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amen. Okay? Basahin natin yung devotion healing prayer, yung message dito, okay? Sa ating devotion healing prayer, okay? Wala na, nabasa na pala natin, okay? Alright? Wala na tayong babasahin. Makakapagpaalam na tayo, no? Akala ko meron pa rin dito, no? Nabasa na pala natin yung kanina, okay? Kasama na nating nabasa kanina. Iyang Psalm na yan, nabasa na pala natin kanina, no? Sa Psalm pa pala yan, okay? So, let us closing prayer po tayo, no? So, tayo magpasalamat sa Diyos at tayo nakakain ng gusto, busog na busog, no? Ang sabi nga, liglig, no? Sagana, busog na busog, hindi pagkukulangin, no? Kundi pasasaganain pa sa anumang ating kahilingan sa Kanya kasi nakaaganap tayo sa Kanya, okay? Lakas, kalusugan, linaw ng mata, katatagan ng ating katawan, okay? Ng ating Espiritu Santo, no? Lord God, once again, thank you so much for guiding me today, the holy month of this year, no? The holy fourth month of the year, April 17, the holy 2026. Lord God, thank you for guiding me. Make me stand still, steadfast, no? Be strong, no? To be brave, not to be ashamed, to be bold, no? To spread your holy gospel word of God to each and every one of us, no? It doesn't matter, from president to the lower civilian person, from rich to the poor, no? From all kind of nationality, all kind of religion, all kind of citizen, whether they're good or bad, from president to the lower civilian person, from rich to the poor, I include each and everyone in this daily bread and devotion healing prayer with Jesus calling, with your promise blessing. In your holy mighty name, Jesus, amen. Lord, healing prayer for all of us, Lord. Healing prayer for all of us, inside, outside of our human flesh. And all those people who's been seeking your healing prayer, Lord God, may you heal them in the name of your Father, and the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name that we always call and pray, amen. Lord, comfort all in the middle of wars, in the victim of wars, Lord God. Heal the world, Lord God. In your holy, mighty name, Jesus, with your hand, with your holy Father of the Most High, with you, Son Jesus, our salvation, our Savior, with the guidance of our Holy Spirit, to be there in your kingdom, paradise in heaven, in the way, the truth, and the life, in your Father's house in heaven, you as a Son Jesus, in Jesus' name that we always call and pray, amen and amen, okay? God bless you po, see you tomorrow, no? Ingat po kayo, lahat po, no? Sana po nagustuhan nyo, nabusog kayo sa salita ng Diyos, ng ating Panginoon mula sa ating sagradong Biblia, no? I hope I feed you more gospel word of God to feed our Holy Ghost, with our human flesh, with our immortal body, with our Holy Ghost, with the Holy Spirit of God. May see you tomorrow once again. God bless you, and may the glory of God be with us, with His love and glory and mercy. Amen. Okay, God bless you.